Isa sa mga paboritong verse, top 100 na paboritong verse yung Psalms 37:4. Pakaligaya ka naman sa Panginoon at ibibigay niya ang nasa iyong puso. Sa English, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano ba yung, alam mo ba yung nais ng puso mo, yung desire ng puso mo? Lahat tayo merong nais ang puso natin. Lahat tayo merong gusto na nais sa buhay. Ha? At hindi na kailangan sabihin yan dahil alam na natin kung ano talaga yung nais natin. At sabi ng Panginoon, if you delight in me, I will give you the desires of your heart. Ito yung verse na paborito dahil alam mo na agad ang ibig sabihin, ano? Di ba? Magpakaligaya ka sa Panginoon at ibibigay niya yung desire ng puso mo. Parang ang daling intindihin, di ba? Kaya naging paborito ng napakaraming tao to dahil mag-delight ka sa Panginoon at ibibigay niya yung nais ng puso mo. Magsisimba ako, Lord, magsisimba ako linggo. Lord, mananalangin ako araw-araw. Tugunin mo, Lord, ang desire ng puso ko, ha? Kasi nag-delight ako sa iyo, eh. Ha? Magbabasa ako ng Bible araw-araw. Mananalangin ako 1 hour a day. At yung hangad ko sa maging malago yung negosyo ko, ibibigay mo yun, ha? Tugunin mo yun, ha? Yung panalangin ko na mabigyan ako ng maraming pera, tugunin mo yun, Panginoon, ha? Dahil nagsisimba naman ako tuwing linggo. Inuuna naman kita araw-araw. Pagising sa umaga, nananalangin ako. Kaya parang yung verse na yon, parang yun ang ibig sabihin. Parang yun ang ibig sabihin. Pero actually, hindi yun ang ibig sabihin mo. Parang napakadaling intindihin, pero actually, maraming nami-misinterpret yung verse na yun. Kasi, ang tingin nila sa verse na yun, parang nakikipag-deal tayo sa Panginoon. Lord, itong gagawin ko, itong gagawin mo, Lord, ha? Diba? Lord, I will delight in you. Tutugunin mo yung aking mga hinahangad. Diba? Pero hindi yun ang hindi nakikipag-deal ang Panginoon sa atin ng gano'n. Ano nga ba yung delight? Paano ba natin nadi-delight o nagiging kagalakan ng Panginoon? Paano ba tayo nagiging nadi-delight sa Panginoon? Ano ba ibig sabihin yung delight? Ganito. Ako nag-i-enjoy mag-bike. Nandi-delight akong magbisikleta. Sa'yo magbisikleta, eh. Diba nag-i-enjoy ka kahit mapagod, pero nare-relax ako, eh. Diba? Ay ibang tao naman, nag-i-enjoy sa panunood ng sunset. Ang iba naman, bata, nag-i-enjoy birthday boy. Nag-i-enjoy kumain ng ice cream. Di ba? Nag-i-enjoy. Di ba? Ang tao nag-i-enjoy kumain ng ano pa para ang iba naman nag-i-enjoy sa pakikisalamuha sa barkada sa kapatid sa Panginoon. Di ba? Minsan lumilipas oras. Nadi-delight ka kasi sa kakwentuhan mo ang kapatiran, eh. Ang iba naman, nag-i-enjoy magbasa ng libro.
Kung mahilig ka sa romance, nag-i-enjoy. Diba? Nadidelight sila. Minsan lumipas na 3 oras, hindi mo mapansin. Enjoy ka pala sa pagbabasa. Ay, iba naman, nag-i-enjoy kumanta. Diba? Talagang kahit pa marinig ng kapitbahay at kahit na, di ba? Kasi nag-i-enjoy ka eh. Di ba? Nagagalak ang kaluluwa mo, ang puso mo sa pagkanta. Lalong-lalo na sa mga bagay na spiritual. Nag-i-enjoy kang kumanta sa Panginoon. Nag-i-enjoy kang magbasa ng salita ng Diyos. Nadidelight kang magsimba. Hindi mabigat ang paa mo para bang hinihila papunta sa gawain. Kasi enjoy ka eh. Nadidelight ka ron eh. Diba? Ibig sabihin, nadidelight ka sa presensya ng Diyos. Diba? Naliligayahan ka sa presensya ng Diyos. Kaya sabi ni David, delight yourself unto the Lord. Pagka tunay na mananampalataya ka, you delight yourself unto the Lord. Hindi yun sa mga pangako niya, hindi yung ibang bagay, kundi sa Diyos. Ang bata, pag nakita niya yung tatay niya galing sa trabaho, kahit maputik pa yung pa, galing sa minahan, tuwang-tuwa yan, tatay, yayakapin niya kahit madumi yung tatay, galing sa minahan eh. At pag hinubad dun tatay niya yung botas niya, diba? Kukuhain ng tsinelas, diba? Nakaabang na yan. Tapos, yung bota niyan, pili niya, gusto niya isuot. Isusuot niya kahit hindi kasya sa kanya. Dahil bakit? Nag-i-enjoy siya sa presensya ng kanyang tatay. At gusto niya maging kagaya ng tatay niya, kaya sinuot niya yung napakalaking bota. Diba? At tayo naman, kung tayo yung tatay, tuwang-tuwa tayo pag nakikita natin yung anak natin na nag-i-enjoy siya sa presensya mo. Same din ang Panginoon. When we delight ourselves unto the Lord, ang God, nag-i-enjoy rin sa atin. Dahil yung pag-awit natin, pagpunta natin sa gawain, nag-i-enjoy tayo eh. Diba? Yung wala tayong ibang agenda, kundi madama ang presensya ng Diyos. Malapit sa Diyos. Matuto sa Diyos. Kaya sabi ni David, delight yourself unto the Lord, and He will give you the desires of your heart. Hindi pwede na tama yung nadidelight ka sa Panginoon tapos yung desire mo masama o makamundo. Hindi siya ibibigay ng Diyos yun. Dahil ang desire mo, babaguhin ng Panginoon pag nag-i-enjoy ka sa presensya niya. Natututo ka ng aral niya. Babaguhin niya, isi-shape niya yung desire mo. Diba? Kasi, ang word sa Hebrew ng delight is anak. Ang word na yun, anak. Ang ibig sabihin, malambot, soft, and delicate. Parang clay. Madalas gamitin yan sa Hebrew sa word na clay. Na ibig sabihin ng clay, malambot siya at ipwedeng hulmain ng pattern na kung saan niya nais iwangis. Nag-i-enjoy kapag ka minomold ka ng Panginoon eh. Hindi ka nagre-resist. Dahil
nag-enjoy ka kung anong gusto ng Panginoon sa'yo. Kasi nadidelight ka sa Panginoon eh. Anong hugis sa'yong gawin sa'yo ng Panginoon? Payag ka. Enjoy ka. Pati yung desire mo, babaguhin ng Panginoon. I-reshape ng Panginoon yun. Diba? Tuturuan ka niya. And then, mapapansin mo, yung desire mo, at tayo na sa kalooban niya. Ano-ano yung desire natin mangyayari? Lord, alisin mo itong mga hurt ko. Mabuti yun. Diba? Dito sa mundo, dami nating hurt eh. Bakit tayo nararamdaman sakit? Kalooban ng Diyos yun. Yun ang laman ng puso ko. Lord, lahat ng sakit ko na nararamdaman, alisin mo, Panginoon. I-grant ng Panginoon yun. Hindi lang yun yung bibigay ng desire mo. Kundi ano pa? Lord, bigyan mo ako ng peace. Hindi material. Lord, bigyan mo ako ng peace. Lord, bigyan mo ako ng contentment. Hindi ka niya payayamanin ng material. Pero bibigay siya ng Panginoon yung heart desire mo na bigyan kanya ng contentment. Lord, bigyan mo ako ng love. Lord, bigyan mo ako ng meaning ng buhay. Hindi mayamang buhay. Yung meaning ng buhay. Meaningful life. May kabuluhang buhay. Kaya kahit may sakit ka, masaya ka pa rin. Bakit? Yung hurts ng kaluluwa mo, tinanggal na ng Panginoon. Dahil He will give you the desires of your heart. Ang ibig sabihin ng heart dun, yung kaluluwa eh. Hindi physical. Mapapansin mo, sa Hebrew, ang word na heart, nagpapalit-palit yan ng ibig sabihin kaluluwa o puso. Hindi pusong, ito, yung kulay pula. Diba? Nandito, hindi yun. Pag sinabi ko sa Bible ng heart, kadalasan ang ibig sabihin yung kaluluwa mo. And He will give you the desires of your heart. Diba? Hindi material na bagay ang ibibigay sa'yo ng Panginoon. Dagdag na blessing na lang yan kung material eh. Diba? Kasi nagbibigay rin ng Panginoon ng mga material na blessing. Pero more than that, spiritual blessing. And He will give you the desires of your heart. Diba? Kasi yun talaga ang nais ng puso natin pag tayo ay nasa Diyos. Pag nasa sanlibutan ka, ang desire ng puso ng tao, pang sanlibutan. Diba? Pero pag spiritual ka, ang desire ng puso mo, pang kaluluwa. Diba? Kapayapaan, pag-ibig, comfort, rest. Ang Diyos nagbibigay ng pangkaloobang kapayapaan, kagalakan. Yung desire ng puso natin, ang Diyos din ang naglalagay. Pagka ang tayo na-delight sa Panginoon. Na-delight sa Panginoon. Pero pag wala ka sa Diyos, pagka dumalo ka ng gawain, parang hinihila pa paa mo. Diba? Pag wala ka sa Panginoon, tagal naman matapos. Diba? Pag wala ka sa Panginoon, simba na naman. Diba? Diba? Pag wala ka sa Panginoon, Bible na naman. Diba? O pag wala ka sa Panginoon, ano pa? Kabanalan na naman. Diba? Kasi pag wala ka sa Panginoon, hindi mo mai-enjoy. Hindi mo mai-enjoy ang Panginoon eh.
Pero pag nasa Panginoon ka, tinuturuan na tayo ng Diyos na, you delight in me. Mag-delight tayo sa Panginoon. At tayo babagay, i-shape niya tayo sa nais niya. Pati yung mga problem natin, mga problema ng puso natin, itatama niya. Lahat ng ma-worries natin, itatama niya lahat yan. Mga fear natin, itatama niya lahat yan. At bibigyan niya ng katugunan. Diba? And He will give you the desires of your heart. Yun lang po.